beloved Boss Mike Cervera. Grabe mga kababayan, bilib ako sa inyo. Antindi mga kababayan ha, matindi. Oo, nako grabe. Oo, basta grabe. Oo, Irene Santiago, I love you too. Mga kababayan ko, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, nandun kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang tanghali po sa inyong lahat. Grabe itong mga kababayan. Etong kampo ni Duterte. Mga kababayan ko, desperado na sila eh. Sa sobrang desperado po nila, nakakatakot na ho yung mga naiisip nila. Ha? Alam nyo na, kapag ka-desperado, nakakatakot na talaga mga kababayan. Eh bakit? Eh mga kababayan ko eh. Ha? Aba, pinaplano na po nila na sa darating daw ho na Hunyo 12, eh susugurin na naman daw nila ang Malacanang. Nako! Susugurin nila yung Malacanang. Ano bang klaseng pag-iisip meron kayo? Alam nyo ba yung sinasabi nyo? Ipapahamak nyo yung mga kababayan natin sa tiyak na kapahamakan. Totoo ho yan, mga kababayan ba? Ha? Pasalamat kayo, mabait ang Pangulo. Hindi niya ginagawa yung panahon nila Cory noon. Panahon ni Gloria. Naalala niyo mga kababayan? Panahon ni Cory, anong ginawa sa mga magsasaka? Diyan sa Mindiola, minasakir nila. Oh. 'Di ba mga kababayan ko? Ano ang ginawa ni Gloria naman? Nung panahon na nagagalit ang tao dahil inagaw ang pagiging presidente kay Erap noon. Diba? Anong ginawa? Pinagbabaril din, mga kababayan ko. O, huwag niyong hayaan na ganyan ang mangyari sa inyo. Dahil kung kayo ay lulusob ng Malacanang, yan ba yung tinuturo sa inyong doktrina ni Attorney Respicio na malaki ang ilong? Na handa nyo bang ialay ang inyong buhay para kay Sara Duterte? Oh, sabihin nyo sa kanya, mauna siya. Dapat dun siya sa harapan. Di ba mga kababayan ko? Kasi tiyak ko ang kapahamakan yan eh. Lulusob kayo sa palasyo? Alam nyo ba yan? O gusto nyo lang sumama, baka maging cool kayo? Hindi kayo magiging cool dyan. Nako, delikado. Ngayon ho, mga kababayan, hindi ho ako natatakot para sa palasyo. Natatakot po ako sa mga magsisilusob na isusubo ng kampo ni Sara Duterte. Isusubo yung mga yan eh. Bakit? Walang kwenta yung buhay nyo para sa kanila. Kasi kung mahal kayo niyan, hindi nila gagawin na kayo ay udyukan, utusan, na lumusob ng Malacanang. Tandaan nyo yan. Oh, di ba? Oh, sabi ni Sergeant Putik, nasa Recto at Moraita pa lang sila o kakanyunin na sila ng PSG at Marines. Hindi nila naisip yan. Akala nila yung mga napapanood nila na okay lang na pumunta mag-rally. Hindi nila iniisip mga kababayan yung mga gagawin nila eh. Palibasa nga ang mga kababayan, mahihina nga ang ulo. Eto yung mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, yung kanilang mga nauuto, ganito, mga kababayan, yan, hinuhuli. Yan, Pero, yan, mga ganito. Yung mga gold project sa flood control, hindi hinuhuli. Yan, mga kababayan.
ganito ho yung naaakit eh. Nadadala nila. Na parang hindi mo na panghihinayangan kasi siya mismo hindi na pinahalagahan yung sarili niya. 'Di ba? Mga kababayan ko, so ganito mga kababayan ng mga itsura ng mga mga susugod, ganon. Putik na yan, Teresita Tan, ewan ko na lang. 'Di ba? Ay, nako. Nakakainis kayo mga DDS talaga, mga uto-uto kayo eh. 'Di ba? Wala pang krimen, suspect na itsura. Grabe ka naman, masyado ka namang nandi-discriminate ka. 'Di ba no? Ewan ko sa inyo, mga kababayan ko, kung matino pa yung mga ganyang itsura, no? Kahit pagbalik-balik ta rin nyo. So eto na nga, shout out po sa inyong lahat mga kababayan ha. Titipid-tipid ko lang yung boses ko kasi pang ilang live na natin ngayong araw, pang-4 na to. Ito na mga kababayan, shout out po sa inyo sa ating mga moderator, marami naman dyan. Nandyan naman sila Charlie Whiskey, di ba? Si Teresita Tan, si Miss Au, Arnold Lopez, Ai Chang, si Doris Usamis, Sanchez, batiin nyo yung mga bisita natin ha. Baka naman yung sarili nyo lang yung binibisita, binabati nyo. Diba? Eto na nga mga kababayan. Kaso na mag-ingat ang... Eto mga kababayan, lulusob na daw sila. Lulusob na daw ho, eto hong mga hinayupak na mga desperadong kulto ni Duterte. Sabi mga kababayan, hindi lang ho tayo hindi ho tayo nagsasabi nito kundi sa mga bali-balita na umugong-ugong na ho ito eh. Umugong-ugong na ho ito. Itong usapin na ito, nakarang araw mga kababayan. At marami ang mga nag-message kung totoo ba ito hong plano daw na paglusob netong mga kampo ni Duterte. Nako. Alamin natin 'yan dahil ang Malacanang ay meron pong babala. Nagbigay ng babala ang Malacanang sa lahat ng mga nagbabalak na magsagawa ng paglusob, Black Star, tama ka. June 12 nila isasagawa 'yan, sabi. Daw. Nagbabala ngayon ng Malacanang sa inyong mga binabalak na yan, ay nako, mag-isip-isip muna kayo. Magnilay-nilay muna daw kayo. Nako, Christian Villalobos. Ang tagal na nilang lulusob, hindi na sila natuloy. Di ba matagal na nga yan na sinasabi? Ganon talaga ang desperado eh. Siguro, baka tinatakot nila si Manong Bongbong. Hindi naman matatakotin si Manong Bongbong eh. Hindi naman bakla si Manong Bongbong eh. Faithful na lalaki eh. Ang bakla daw ay sino? Si Alan Peter Cayetano. At pati daw, di umano, si Marcoleta. Kita nyo mga kababayan? So ngayon, ang tanong mga kababayan ko, may sasakato parang ba ito? Sila mag-iisip dahil meron na hong babala ang Malacanang. Ano yung babala? Pinayuhan ng palasyo na mag-ingat ang publiko sa harap ng umuugong na umano'y planong paglusob sa Malacanang ng mga miyembro ng isang sekta sa June 12 Independence Day. Wait lang. Umuugong daw ng paglusob ng isang sekta. Sekta mga kababayan, reliyon ito sino ang tinutukoy na sekta mga kababayan ng Malacanang? Sino kaya? Sekta. Ano ba yan? Yung alive? Paano? O baka naman yung mga kapanalig ni Marcoleta? Diba? Yan ba hindi naman siguro gagawin ng pamunuan ng INC yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na magagawa nila yan.
Nakita nyo naman lagi na lang ganun ano, pero kapag kaho sila ay nagtitipon-tipon, mapayapa naman Nadudungisan lang gawa ng mga nagsasalita sa entablado. Katulad ni Marcoleta, katulad ni Amy Marcos na mga nagsalita baka naman itong sekta ni Kibuloy ang susugod. Hindi kaya mga kababayan? Yung sekta ni Kibuloy, 8 million daw yan Olive Macapagal? 8 million daw yung mga membro ni Kibuloy. Ano yun, Olive Macapagal? Sino-sino ba yan? Ano ba yung pinost ni Meme Pebbles natin? Matindi talaga mga kababayan, sige, sino-sino, kuya? Isang sekta sa June 12 Independence Day. Ayon kay PCO Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay wala pang nakukumpirmang planong pag-atake ng mga destabilizers sa June 12. Pero hindi na umano bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa lang ay nais na nilang iluklok sa pwesto ang kanilang poon na gahaman sa kapangyarihan. Kita nyo mga kababayan ko, yan ang pahayag ng Malacanang Nais daw nilang iluklok ang kanilang poon. Wala pong iba kung hindi sino? Sino mga kababayan? Di si Sara Duterte. Wala na hong bago dyan mga kababayan. Noon pa man, yan na. Hindi na ho nababago yung kwento na yan Di ba? Alang-alang kay Sara, lahat ginagawa nila. Marami na nga ho silang nauubos na pera mga kababayan, marami na silang nauubos na pera. Di ba? Wala na. Wala na mga kababayan. Wala nang patutunguhan yan. Yang mga plano-plano nyo na yan, malabo na maisagawa, maisakatuparan nyo pa, at mapagtagumpayan ninyo ang alin? Ang mapalitan ang Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Imposible nang mangyari yan. Imposible na. Direk Freddy, bibili ka daw ng bagong sasakyan, sabi ni Doris Usami Sanchez. Kanina tinatanong ako, may bibiling ka daw ba? Sabi ko, hindi naman sa akin bibili yan. Ang mga sasakyan ni Direk Freddy kailangan brand new. Di ba? May nasusulat po dyan. Ikaw lang nakakagawa nung nasusulat, Ilang tulog na lang, 5 tulog na lang, nasa Bingador ka na naman. Abangan nyo po si Direk Freddy sa Bingador, mga kababayan ko, Abangan nyo. Tuloy! Iginiit pa ng palasyo na mandato ng law enforcement agencies at investigating bodies na aksyonan ang mga ganitong uri ng illegal na aktibidad. Ayan. Diba mga kababayan ko, nakita nyo ano sabi dito? Uri ng illegal na aktibidad. Mandato ng law enforcement agencies at investigating bodies na aksyonan ang mga ganitong uri ng illegal na aktibidad. Kita nyo, paano? PNP, Boy... Hoy! Director Melvin Matibag, sir. John Vic Remulla, sir. PNP Chief Nartati, sir. Yan. Pang motor lang daw. Sabi ko sa inyo, down to earth yan masyadong humble si Direk Freddy. Di ba Michael Alwag? Paano na? Ngayon mga kababayan ko, eto na. Siya na naman Sa bagay, hindi naman nangyayari. Marami na hong mga mararahas na isinagawa ang kulto ni Duterte. Di ba nung maalala niyo mga kababayan, kwento natin, yung ginawa nila sa Maynila, sino? Yan, yung mga bata ang ginamit nila Ngayon nanira dyan sa Maynila, ang ginawa ni Isko, hinabla lahat hinabla.
Ngayon, nagkakaproblema tuloy, mga kababayan, itong mga magulang ng mga bata na ni-recruit nila. Oo. Oh, tapos, ang ending, problema, mga kababayan. Kasi lahat pinapanagot at pinababayaran ang mga sinira nila. Di ba? Oh, yan, tatakot baka matambangan. Oo nga. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Paano ngayon ito? Ano ba? Ano ba ang dadalhin nyo? Magdadala na ba kayo ng mga gulok, piko, pala, karet? Ano ba mga dadalhin nyo para sa pagsugod? Meron bang gabyon? May palakol, ganyan ba? May mga gulok, itak, sibat, pana, ano pa mga dadalhin nyo? O baka naman meron kayo diyang mga loose firearms, pwede nyo rin dalhin. Iba? Pero ang tanong, magtatagumpay ba kayo? Di ba? Pwede nyo dalhin lahat Kayo ba'y nakahanda sa magiging kapalit, consequence niyan? Di ba, mga kababayan? Handa ba kayo na kayo makasuhan ng illegal possession of firearms? Handa ba kayo na makasuhan ng illegal possession of deadly weapon? Handa ba kayong makasuhan ng rebellion? Ng inciting to sedition? Huwag kayong magpapauto sa mga namumuno sa inyo. Huwag kayong papayag sa mga binibigay na 1,000. Pwede nyo tanggapin yan. Tanggapin nyo 1,000. Magmarcha kayo. Pag malapit na sa Mindiola, gumedli-gedli na kayo. Umexit na kayo sa Moraita. Umexit na kayo sa mga iske-eskinita. Umuwi ng bahay. Bumili ng pangsaing. At masarap na ulam. Magsama-sama kayo ng buong pamilya na hapunan. Ganun. Diba? Yun ang dapat, mga kababayan. Pero yung makikipambuno kayo, ibabala kayo sa mga alagad ng batas, maling-mali po yan. Maling-mali. Diba? Dahil desperado na nga ho sila. Kaya kayo, mga kababayan, medyo ingat-ingat. Dahil akala nyo tulong ang 1,000 sa inyo, ang mangyayari, yan pa pala magiging mitya ng mas malaking problema ninyo. Na hindi naman kayo tutulungan ng mga yan, maniwala kayo. Yung mga organizer ninyo, tutulungan kayo, hindi ho. Di ba? Hindi kayo tutulungan yan. Kawawa kayo. Maniwala kayo sa akin. O katulad ngayon, eto pang isang binibengbang ng kamalasan. Sino? Si Rodante Marcoleta. Visit lahat sa kanya ngayon ang mga nasa media. Dahil sa pahayag niya na ang lahat daw ng mga taga-media ay mga bayaran. Ngayon, ang mga media ngayon, matindi ang galit, mga kababayan, matindi ang galit. Kahit daw sorry na nga raw si Rodante Marcoleta, the damage is done. Wala na, di ba? Wala na. Di ba? Nangyari na Nasira na sila. Narinig na ng maraming tao Narinig na Kaya nga si Cayetano nagsisinungaling na sinasabi pinapalakpakan daw siya ng media. Kahit mga tauhan niya lang pala yung mga pumapalakpak para sa kanya. Grabe no, mga kasinungalingan nila. Our beloved Boss Mike Cervera.